Maligayang panonood pong muli. Ngayon po i-share ko sa inyo ang isang conventional wiring o yung makalumang wiring ng isang traffic light. So ito ay simulation natin. So ito yung ating go, ito yung ating slow. Supposed to be ito ay kulay orange. Wala tayong kulay orange na indicator kaya green na muna. So pwede naman yang palitan. Yan, go, slow at saka stop. So continuous po yung kanyang cycle. So ito ay one way lang kasi yun, bili muna tayo ng gamit kapag medyo nakaipon. So next time naman is gawin nating two way. So basically ang gamit natin dito ay tatlong delay timer. Ito ang ating timer 1, timer 2 and timer 3. Tapos meron tayong isang mechanical relay. Ito nga pala yung ating diagram. Tapos mamaya i-share ko sa inyo yung i-trace natin yung diagram natin base may mga numbering naman din tong ating mga relay bases kaya hindi tayo malilito kapag tayo ay nagwa-wiring na. Tapos share ko rin sa inyo yung technique kung paano i-wire ang ganitong klase na traffic light. Yan, so napansin nyo mabilis lang po yung timing yan. So pwede naman natin yang adjustin depende po sa settings natin. So dito is naka 2 seconds lang yan. So pwede nating i-adjust yan, habaan natin. Yan, so hahaba din po yung kanyang timing. So yan. Yan, kumpara kanina mas mahaba na siya. So dito naging na siya 4 seconds. O 3 to 4 seconds yung ating set dito. So ganyan lang po yung kanyang adjustment. So pwede yung taasan yung kulay green, yung go, tapos maiksi lang yung sa slow natin, slow down natin, tapos habaan din yung red o stop. So ito naman yung ating pinaka diagram ngayon. So sa mga latest technology, siyempre mga PLCs na po yung mga gamit yan o mga programmable logic controllers. Pero ito naman ay kahit na latest na tayo yung mga controllers ngayon, ito at ito din naman yung dapat malalaman natin o pinaka basic na dapat nating malaman bago tayo mag-upgrade into PLC wirings. Kasi itong mga ladder diagram na ganito, ito at ito din yung ipoprogram natin sa ating pinaka PLCs. Kaya importante, especially sa mga kagaya natin na mga beginners pa lang po sa mga controllers, sa mga latest controllers, alam natin yung dapat yung mga basics gaya po nito. So ito, direkta na natin to. Pwede naman tong lagyan, depende po sa setup o sequence na gusto nyo. Pero based sa ating dito sa ating control, so yan, direkta na natin to. Meron tayong line to line supply, line 1 and line 2. So dumaan yan sa ating circuit breaker. Tapos syempre dito, yan, inomo na natin para hindi nakakalito yung ating wiring. Syempre i-common na natin yung mga second terminals o yung mga second coils ng ating mga timers, relays, pati ilaw. So yan, napakabilis lang pong gawin yan. So mula sa line 2, syempre i-wire mo muna lahat yan para hindi tayo malito. So mamaya gawin natin yan. Yan. Pagkatapos mong ma-wire lahat yan, syempre dito ka na. Yan. Sa line 1 ka naman magsisimulang mag-wiring. Syempre hindi mo gagawin na mag-wire ka dito sa R1 tapos dito ka na naman sa timer 1 o T1. Dapat yung pinaka-wiring nyo is pa horizontal, no? Para hindi nakakalito at talagang step by step na makukumpleto yung ating wiring sa ating base sa ating diagram. So mula dito sa R1, so may mga numbers naman yan. Papunta dito sa T2 o timer 2, yung T pala natin dyan is timer, yung R yung ating mechanical relay, tapos yung ating L1, L2, L3 yung ating light indicator, L1 para sa green, L2 para sa orange, and L3 para sa red. So yun nga, wala tayong orange, so green pa rin yung nilagay natin, which is okay lang kasi at least meron tayong dito reference at mabilis lang naman yang palitan, kulay lang naman. Ngayon, so next natin dito is dito naman tayo sa pag natapos tayo sa first line, dito naman tayo sa second line, third, fourth
hanggang sa matapos natin yung ating gagawing diagram. So itong may mga bilog pala na to, ito yung pinaka coil o pinaka supply ng ating mga, halimbawa ito T1, so meron siyang bilog, meaning ito yung coil o dito tayo magsusupply ng power sa ating timer number 1. Ganun din dito sa light 1, light 2, timer number 2, relay 1, light number 3, at saka ito timer number 3. So ito yung pinaka coil. Tapos dito itong halimbawa ito T1, so ito yung coil. Dito merong T1 dito na wala siyang bilog o itong contacts lang. Siyempre pag ganyan, normally close po yan. Tapos ito naman ang normally open. So ibig sabihin, dito tayo sa hindi na to coil. So contacts po ito. Normally open and normally closed contacts. Kasi nga, yung ating mga contactors or mga relays, normally open and normally closed contacts lang naman po yung kanilang mga contacts, no? So ibig sabihin kung ganito, so normally closed, may mga numbers naman yan. So susundan mo lang yung pinaka numbering ng ating diagram. Yan, pa isa-isa yan hanggang sa matapos natin i-wire at makuha natin yung pinaka sequence na gusto natin kahit anong control pa po. So yan, dito na tayo ngayon. Syempre line 1, ito yung ating line 1, ito yung ating line 2. Sabi dito, line 1 papunta sa normally closed ng number 6 para sa ating relay number 1. Ano ba yung relay natin? So ito yon. So kaya dito yung ating wire, papunta yan sa ito. Yan. Yan. Normally closed po yan ng ating R1. Tapos yung dulo nan, syempre dalawa po yan. Ito yung una. Tapos yung output nyan is ito, number 2. So hindi naman tayo malilito dyan kasi meron yang numbering. Ito. Ayan. So sunod-sunod po yan. Sunod yan is timer 2 naman, normally close. Number 9. So dito siya papunta. Ating timer 2 mula dito. So yan. Ito yan. Tapos syempre, ang dulo niyan is normally closed din, number 1. Dito. Yan. So may mga number yan, kaya hindi tayo malilito dyan. Tapos pagkatapos niyan, dito na siya sa coil number 14 ng ating timer number 1. So ito na yon. Yan. Galing dito sa taas. Dito. Yan. Meron yang numbering at saka iba-iba po yung number niyan. Meron din po yung mga diagrams dito for reference. Yan, kaya hindi po natin yan, hindi tayo malilito kapag tayo ay nag-a-actual na. Basta meron tayong diagram at saka meron tayong mga numbering. So next po, dito na tayo. Yan, number 12 na ating normally closed, timer 1. So ito yon. So dito, yan, papunta yan sa number 4. And then, labas yan dito sa number 5 ng ating R1. So, dito yung ating R1. Yan. So, dito siya. Yan, may number pa rin yan. Tapos, syempre, yung dulo niyan, yung number 1 niya, normally close, papunta sa green natin sa ating light number 1 o L1. So, ito yon. So yan, papansin nyo, ito yung ating L1, yan. Tapos dito, sa normally open naman ng ating timer 1, so number 9 yan, konektado yan dito sa line 1 pa rin natin. Yan, timer 1 ito. So yan, ito yun, makikita nyo naman, naka-jumper lang yan dito, kasi nga itong wire na to, igaling din yan sa ating, yan, line 1. Tapos yung dulo niya, number 5, nakaparallel na yan sa ating supposed to be orange, yung L2 natin, saka timer 2. So ito yon, itong dalawa na to. Ito yung ating light number 2, supposed to be na orange para sa slow. Tapos yung isa niyan, yan, dalawa po yan. Yan, kasama na yan dito sa ating timer number 2, which is number 14, yung kanang coil.
Tapos yung 13 syempre nakaparallel na yan lahat sa ating line to power supply. Yan. So next naman dito, yung number 12 po, normally open na ating timer number 2. So ito yon. Yan, number 12 yan. Yung output nyan is papunta sa ating normally close number 8. So parehas po silang number 8 sa ating timer number 3, which is ito. So yan. So ito yung ating yan. So may mga number yan kaya hindi po tayo malilito dyan. Tapos syempre yung out nyan dito na yan. Papunta yan sa ating R1 dito. R1 natin. And then nakaparallel na yan dito sa ating sa red natin L3, tapos sa ating timer number 3. So ito yon. Yan, ito yung ating timer. Ay yung red, pati yung ating sa timer yung isa dito. Timer 3. Tapos ito naman yung holding contact ng ating R1. Normally open po yan. So number 6 po yung ating wiring dyan, which is ito. Yan, sinabay na natin to, pero pwede nating hiwalayin yan. 2 pins lang, I mean 2 lines lang kasi to ating relay. Kung 4 lines pa to is mas maganda, mas marami tayong sequence, pero still gumagana pa rin naman kasi siya lang naman yung normally open. Yan. Tapos yung ibang kasama niya na R1 dito is normally closed naman, kaya ayos lang. 6 at saka number 4. So ito siya, yung dulo niya is normally open. Ito. Yan, konektado na yan dito sa dalawang number 8 natin na ating timer 2 at saka timer 3. So basically, ganun lang po kadali. Basta alam nyo yan lang yung diagram at saka yung numbering, importante yan. Alam natin yung mga diagram dito kasi iba-iba po, especially kung yung mga gamit natin na halimbawa ito ay hindi natin masabi na ano, kung depende kasi sa brand, merong hindi natin masabi talaga, merong standard, may mga imitations na talagang kailangan mo pang i-double check. Although halos parehas naman sila, pero mas mabuti na yung sigurado. Basta't alam mo yung mga numbering yan sa device na gagamitin mo, pati yung alam mo yung diagram mo, tapos ipa-plot mo ng ganun yan, tapos tuloy-tuloy na yan pag wire mo. Ang importante lang is di mag-short yung inyong line 1 and line 2. Kaya yung gaya ng sinabi ko kanina, importante yan, wiring mo muna to lahat ng second supply ng inyong mga devices, para at least may mga panahon talaga na magkakamali tayo dito, nalilito tayo. Hindi po yan sasabog kasi isang linya lang naman yan galing sa line 1 lahat. So ibig sabihin magkamali man tayo, hindi lang gagana yung control natin, pero hindi tayo sasabog kasi hindi tayo shorted. So yan po, ganun lang po kadali. At least sana meron akong na-share sa inyo kahit papaano. Comment lang po kayo para sa iba pang mga videos natin. Maraming salamat po ulit at paki-subscribe naman po kahit papaano sa ating munting channel. Maraming salamat po.